January 26, 2 Corinthians chapter 13, verse 5. Examine yourselves to see whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not realize that Christ Jesus is in you? Unless, of course, you fail the test. Okay, yung tatalakayin po natin sa araw na to ay three tests of the true faith. Of true faith. At ano yung believable profession of faith? So, una, pag-usapan natin yung believable profession of faith. So, yung believable profession of faith, yun yung central belief, no? Yung believable evidence, yung parang makita mong tunay na bago siya i-baptize, kumbaga, dapat meron ka nakikitang faith na believable sa kanya, na hindi basta-basta, hindi nagpapanggap, na meron talaga siyang batayan, meron evidence at tunay siyang mananampalataya, no? So, it holds not only our behavior, but most likely kung ano yung pinapakita talaga natin, no? So, it's basically who you have reasonable evidence in believing in Christ before you were baptized, no? So, ano ba yung salvic faith, no? So, may mga faith talaga ang sinasabi dito. Kaya na sinabi ni Pastor Russell Ocampo, may faith na kung saan kahit mga masamang tao, mga barambada, kung sino man talaga yan, mga minsan drug lord o kung gano'ng kasamang tao, minsan ito ay naniniwala pa rin na may Diyos. O no? Na Jesus Christ is God. Na mayroong Diyos. Pero, yung faith ba na yun, salvic pa? No? Does it grant you salvation? Believing that Christ is God. Is that enough? No? So, may basis talaga. Other than believing that Christ is God, no? One of the most basics. Dapat rin, merong itong mga ibang pinapakita kung hindi lang yung paniniwala na ang Diyos ay tunay. Na kahit naniniwala sila Diyos ang tunay, patuloy pa rin sila na mabuhay sa kasalanan, no? So, tingnan natin, no? Una, ano Lord? Obedience to Christ. So, first, syempre, di ba, meron tayong belief that Christ is Lord. Christ is God. Christ saved us. Christ is Messiah. Christ is Lord. So, sa ganun, meron tayong bagong obedience to Christ. Kung ano yung mga pinapakita niya, kung ano yung tinahak niyang landas, kung ano man yung inutos niya, yun yung sinusundan natin. Yun yung pinapaniwalaan natin, yun yung ginagawa natin batayan na pananampalataya. Hindi tayo basta-basta naniniwala o sumusunod sa ating sarili o kagustuhan o mga ating mga ninanais, kundi sinusunod natin yung gusto ng Panginoon, no? We are no longer the rulers of our own lives, no? We are no longer the lords of our own lives. Kung noon, nung tayo'y makasalanan, yun yung ginagawa natin. We rule our own lives. We have no space for God. There's no room for two kings in one kingdom, kumbaga. Ngayon, dahil sa ganun, yung ginagawa natin ay tinatanggal natin si Jesucristo sa buhay natin upang tayo ang maghari, no? Pero baliktad dapat. Dapat yung tinatanggal natin sa equation natin ay yung sarili natin at nilalagay natin sa tuktok o sa taas, pinakataas ay si Jesucristo. So ano Lord? Obedience to Christ. Dapat may pagkakaiba na kahit sa mga kautusan ni Jesucristo na related dito yung loving God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and loving your neighbor. Kasama rin dito yung a new heart na may pinapakita ka ng bagong pagmamahal, no? Hindi mo na basta minamahal yung sarili mo o yung pagmamahal na naranasan mo o nabibigay sa ibang tao ay karnal o laman lamang o desire, no? It's no longer love of pleasure but love of true love na caring, a decision to put others before yourselves and be of service to others before yourselves and be in service to God wholeheartedly, no? So, loving God and loving people, dapat nakita rin yan sa iyo na kaya mong mahalin ng Diyos na buong buo at kaya mo rin pakita yung pagmamahal na nararanasan mo sa Panginoon sa ibang tao, no? You're able to be a reflection as a mirror of God's love to people. Okay. Sunod ay, ang pinakuli, ano outcome? The fruit of the Spirit. So, nating laging sinasabi na yung good works are complementary. Good works are after that you've been saved. Magaganahan ka na lang talaga. Through the Holy Spirit, the Holy Spirit will grant you this want, this need to help others. Hindi siya yung nagiging, kumbaga,
kailangan mong gawin, tapos yun na yun. Kumbaga, good works does not save you alone, no? Good works is the result of being saved. So, ano outcome? So, yun yung outcome na pinapakita mo, iba na yung pinapakita mong behavior, yung pagkatao, attitude, no? Patience, madami. There's many fruits of the Holy Spirit will bear fruit in you. Tapos yun yung ipapakita mo. Yun yung makita sa'yo. At sa ganun, dun mo malaman kung may salvific faith ba. Do you have a new Lord? Meron ka bang bagong sinusundan o sarili mo pa rin ba? Mabuhay ka pa rin ba sa kasalanan? A new heart? Are you capable of loving others just as yourselves? Are you capable of loving God wholeheartedly to serve Him? And then no outcome, do you see a difference in yourself? May pagkakaiba ba? Nakikita mo ba yung fruit of the Holy Spirit that is changing your life? So yun lamang. Salamat po sa pakikinig at mabuhay.